Ibisa dito ang Father Eden. Sa next Sunday, ganito rin oras alas 2. Yung Holy Trinity sa Sunday, yung araw ng kalayaan, yata. So yung sa 12 persona. Kasi yun ang sinabi sa akin, ang pag-minsa, mag-pray sila dito, magdadasal sila. Ganito. Mabuti po sa loob niya ay lumapit. Ang kanyang anak at sinabi ko at mag-misa siya dito. Itong linggo ito, hindi siya, sabi niya, puno ako. Next Sunday ay pwede. Tama-tama ang kalayaan. Depende. Tayo, ang tatlo mo, dahil ang lahat yan, natatakta lahat yan. Kailangan nandito kayo. Pakinggan natin ang kanyang mga salita sa tungkol ng sa Biblia. Dahil kailangan natin ay pakikinggan kung ano man ang mga bagay ay ano man ang mga sinasabi nila tungkol sa Biblia. Ay kasi ang Biblia din ay isang banal. Kailangan nyo rin magbasa ng Biblia. Nandoon ang lahat nakasulat at kapangyarihan ng lahat. Sinabi ng Diyos at sumulat ang tao para hindi mahula. Ang Biblia mahalaga sa lahat. Kung kayo ay natapos na sa babasa ng Biblia, ay ang hanapin nyo ngayon, ang kadugtong na yan, pagbabago. Kung kayo naman ang nagbabasa ng Biblia, yung ano man ang laman at sasabihin sa inyo, ay yung nababasa ninyo. Gampanan nyo, huwag nyo biruin ang Biblia. Kasi meron sa ating magbabasa ng Biblia, akala mo tunay siya nagbabasa. Pagdating sa bahay, tapos pagdating sa bahay na pumula. Dahil wala rin ang kwenta pagbabasa mo sa Biblia. Ang Biblia mahalaga sa lahat. Kung ano mang problema mo, daan mo sa Biblia, humiling ka sa Diyos at ang Diyos ang bahala sa iyo. Doon ang bawat ng iyong lunas, ang kalungkutan mo ay magbabago yan. Gawin ng Diyos pagbabago. Ang Biblia ay mahalaga. Amen. Tandaan ninyo, wala man sino man sa atin ay hindi respeto ng Biblia. Ang dapat respetuhin natin ang tunay na Biblia. Ang Biblia ay kadugtong ng ating buhay. Puso mahalaga sa lahat. Dahil ang lahat ito ginagawa sa akin, lahat man ang sinabi sa galing sa langit. Dahil sabihin ko sa inyo, paparat kayo ay marunong kayo bumasa ng Biblia. Marunong kayo bumasa. Ako hindi. Nagpapaliwanag ako sa inyo. Ang sa akin, ano man ang binigay sa akin at karunungan ng Diyos. Anong bagay at sasabihin sa akin, yun yung pinapaliwanag ko sa inyo, yun i-share ko sa inyo. Tulad sa pagpagaling ko sa inyo, kahit sa isang sulok ng mundo, kahit sa sulok ng mundo, kahit anong nasyon, basta ay makausap ko siya kung ano man ang sakit niya, magtiwala sila sa Diyos. Hindi ako nagpagaling sa kanila ang Diyos. Dahil nagpagabit ako sa Diyos. Dahil kung hindi lang sa Kanya, wala ako dito sa lupa. Sumusunod lang ako kung ano man ang binigay ng vision sa akin. Inborn ako, bata pa ako, nakakausap ko ng Diyos. Ang Diyos lagi nagpapakita sa akin. Saan ako. Galing na ako sa ulo-sulok, gumawa sa ulo-sulok. Dumating ako sa Tawi-Tawi, hanggang Basilan, hanggang Apari, Davao, halos naikot ko na lahat. At nandito ako sa Kalasyaw ngayon. Year 2007, ang gusto nila ay sa Kalasyaw na akong nagtitira. Sabay na sulog ang senior. Yung paglalakbay ko na, hindi na ako nagugupit ng buhok hanggang ngayon. Siya pa rin. Yung 2000 wala na. Ang paggugupit ko lang yung dulo lang. Dahil walang itong guest lang ako nagupit. Ayaw ng Diyos. Huwag ka magpagupit. Gampanan mo.
katungkulan sa iyo. Gampanan mo. Ang lahat ng mga sabihin mo sa kanila ay magbago na sila habang may panahon pa. Dahil yun ang kaligtasan natin lahat ay siya. Kasi sinabi sa akin yung isang araw, sabi niya, anak, pagod na ako sa kanila. Bakit? Sabi ko, Ama, bakit kayo pagod sa kanila? At gusto ko na bawiin ang katawan pinahiram ko sa kanila. Yung mga suwayel, yung hindi marunong gumagampanan sa pamilya niya, ay gumagawa sila ng masama. Kasi ayaw ko, binigay ko siya ang katawan. Ayaw ko duminisan niya ang katawan niya dahil akin niya, pinahiram ko sa kanya. Kumakain siya galing sa masama. Katawan ko yan, binigay ko, pinahiram ko sa kanya. Bakit niya dumisan? Ano po ang gagawin ko sa kanya? Kausapin ko siya. Kami lang dalawa. Kahit ang pamilya niya walang nakakaalam, kahit sino man sa kanila walang nakakaalam. Ako at siya lang. Tulad ng ganito, ang sinabi ko, rin si Ador may kasalanan, tayo ka Ador. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Ador, hindi ka nakarapat-dapat sa katawan niya. Pinahiram ko yan para ikaw ay binigyan kita ng pamilya, ay dapat atupagin mo ang iyong pamilya. Ano ba ang ginawa mo? Marami kang ginawa na hindi sumusunod ng utos ko. Ngayon, dapat ang pamilya ay isang mahalin. Dahil mahalin niyo ang pamilya, dahil binigyan kayo ng pamilya ng Diyos. Amen? Amen. Ngayon, ang ginagawa mo, yung mismo trabaho ka, marami kang dinaanan ng tao, pumapatay ka ng tao. Yan ba, kumakain ka dahil galing sa kalukuhan ginawa mo. Ang katawan niya dapat ay bawiin ko na. Ngayon, paano niya pagbabawi? Ikaw katawan, ikaw espiritu, umalis ka na dyan sa katawan. Ilagay na kita sa bato. Ikulong ka nila. Ikulong ka ng Diyos. Dahil ang Diyos, katawan niya, kahit anong gusto niya gawin, pwede. Ngayon, sino man ang gusto gumamit sa katawan niya at hindi niya nagampanan mo dahil ang katawan niya, habang malakas pa, may hangganan din yan. At gamitin mo ang katawan niya. Kung ano ang kulang niya sa pamilya niya, ikaw ang magpupunod niya. Yan gibawa ay hindi siya mag-alaga sa pamilya. Ngayon, pag uwi niya sa